Hello po sa mga ka-coin fanatics natin dyan. Welcome again to my YouTube channel. Pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang mag-like and mag-subscribe. At pakipindot na din po yung notification bell icon sa harap ninyo para lagi po tayong updated sa mga susunod na videos po natin. Yan. So, nagbabalik ulit tayo mga ka-coin fanatics. Okay? So, magbabalik tanaw tayo dun sa in-special features natin dati. Way back last year ata yun. Okay? Regarding dito or tungkol dito sa 20 piso na NGC. Yan. Okay. So, ito po yung nasa harapan nyo ngayon. Yan. So, bakit siya special mga ka-coin fanatics? Okay? So, alam ko isa sa inyo merong hawak na ganito. Kasi that time is special siya dahil bihira ito ilabas ng Bangko Sentral that time kasi ini-introduce pa lang nila ito noong araw way back 2020. Kasi na-release ito for 2019. So before pandemic 'yun mga ka-coin fanatics. So I hope natatandaan nyo tong topic natin dati. Okay? So, balik tanaw tayo dito. Yan. So, in-issue siya 2019. Okay? So, 2019 po ito in-issue. Okay? So, bimetallic nickel po siya. Okay? So, nickel-plated steel yung center. Then, bronze plated steel ring yung outer niya. Ito. Yan ito yung ring dito. Yung outer niya is plated steel. Okay, bronze plated steel. Okay? Yan. So, alam na ninyo kung ano yung characteristic nito. So, sa mga bagong viewers natin or mga bagong ka-coin fanatics natin dyan. So, ang diameter po nito is 30 mm. Then, meron po siyang thickness o kapal na 2.2 mm. Yan. And, meron po siyang number 187353 and KM313. So, bakit ko sinabi yung mga ka-coin fanatics? Yung po yung characteristic po netong tinatawag nating special na collection natin na 20 piso na NGC. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang NGC, ang tawag po doon ay New Generation Currency. Yung mga luma po kasi nating mga coins, ang tawag doon po ay BSP. Okay? So rated as Bangko Sentral ng Pilipinas na coin. Yan, yung mga BSP coins natin, yung mga luma. Yan. So, pag mga ganito mga bago, NGC na ang tawag. So, New Generation Currency. Yan. So, ito mga ka-coin fanatics, version nito is 2020. Yan. So, 2020 PI siya. Yan. Okay. So, ano po yung mga special features dito bukod dun sa sasabihin ko mamaya? So, buksan na natin. Medyo mahirap lang siya buksan mga ka-coin fanatics. So, kunin natin. Ayan. So, ano-ano ba yung mga special features na sinasabi rito? Okay. So, sa ridge, yung tinatawag na ridge, ito yung gilid. Ayan. Merong special features yan. So, i-zoom natin. Ayan. So guys, ano yung nakikita ninyo? May naka-engrave na BSP. Okay, so zoom pa natin. Ayan. So mapapansin nyo, baliktad. Okay? Kasi interval siya. Ayan. Diba? So interval siya. Okay? So,
dito po may nakalagay siya na large text. Yan. Ibig sabihin, malaki yung pagkaka-engrave ng BSP niya. Halos kainin niya na yung buong ridge ng 2mm. Yan. Yan. Focus pa natin. Okay. So, ano ba yung mga pinagkaiba ng mga ganong klaseng mga ridge description? Yan. So, may mga ridge description siya. So, ano-ano ba yung mga yun? So, meron niya mga small text. Yan. Tapos, meron siyang edge 1, edge 2, edge 3, and edge 4. Yan. Yan yung nakikita nyo sa screen ngayon. Okay? So, yun po yung pinagkaiba nila. So, meron po siyang 4 na variation. Ito po yung tinatawag na edge 3. Yan. Focus natin yan. Medyo nag-a-against the light siya. Yan. Okay? So, yan po yung tinatawag na edge 3. So, ano naman ang kinalaman nun? Yan. So, babalikan po natin siya dun. Kung ano ba ang kinalaman nung ganong description. Okay? So, edge 3. So, pag sinabi mong edge 3, lumalabas po yan na sa 2020, edge 3 is PI 2020 version. Okay? So, meron siyang tinatawag na mga low mint mark and high mint mark. Pero sa ganito pong 2020 na PI ay wala po siyang category na high or low mint mark. Ano po ba yung low mint mark na tinatawag? Yan. So, ito po. Natin. Nakikita nyo po ito. Ito, yan. Ito. Yan. Yung may markings sa bandang kanan po ninyo. May markings doon sa may paglagpas ng pangalan ni Manuel Quezon. Yan. So, parang meron kayo makikita parang flowers yan. Ito. Yan. So, yun po yung tinatawag na mint mark. Okay? So, sa category po ng PI na ganito, ng 2020, ang value po niya na PI, so, pag sinabi nyo pong face value, nakikita nyo kasi 20 piso, di ba? So, yan ibig sabihin ng face value niya. Okay? So, pag sinabi mo naman na collector's value, yung ganitong version na edge 3, lumalabas siyang kay Mr. is 140 pesos. Yan. So, yun yung normal pagdating sa collection. So, uncirculated type katulad po nito. So, pag sinabi mong UNC or uncirculated, ibig sabihin, hindi siya ganun umikot sa merkado. Ang grade niya is almost MS 70 or 75. So, yun ang pinakamataas na grade. So, halos parang bagong nilabas siya sa minting plant. Yan. Okay? So, alam ko na nagtatanong kayo ngayon, ano ba yung special features niyan? Kung yung mga coin fanatics niyan, nakikita nyo na yung difference, lalo na yung mga matatalas ang mata, ito po yung pagkakareer niya. Yan. So, nakikita nyo po yung noo. Yan. Saka yung pisngi ni Manuel Quezon. So, nag-stamp yung alin po, yung dahon, yun. So, kay 20 piso na NGC ba, saan ba nanggagaling yung dahon? Yan. So, tingnan natin kung saan nanggaling. Yun, no? Diba?
yung tinatawag na nilad. Yan. Yung nilad po ay isang uri ng halaman sa Maynila. Tinatawag po na nilad. So, in history, kung makikita nyo, kung nakapunta po kayo ng Maynila, meron pong nakalagay na Lagos Nilad. Ibig sabihin, lagusan papuntang nilad or ginawang lagusang papuntang Maynila. So, correct me if I'm wrong, mga mga Manileño dyan, okay? So, i-correct nyo po ako kung mali ako doon sa sinabi ko. Yan. So, yun po, ang tawag po dyan ay error stamping or tinatawag na error die stamping. Ibig sabihin, nung yung planchet na to, dahil sa sobrang bilis, may sumamang isa na tumama ito sa mukha niya. Dahil mainit po yan, mga coin fanatics. Sa stamping area, mainit po yung mga metal press na gumagawa ng mga coins. So, sobrang init niyan, pwede po yang magkaroon ng tinatawag na speed or tawag na friction reaction doon sa thermal nung coin. So pag ipag-press kasi nun, sa sobrang init nun, sa sobrang bilis ng pagkakaminting niya, may sumamang isang coin tapos tumama doon sa tinatawag na obverse side. Pag sinabi nyo mong obverse, yan po yung harapan ng coin. Pag sinabi po nating reverse, yun yung literal na nasa likuran. Yan. So, ano po yung value po ng ganitong coin? Dahil po rare po siya, okay, kailangan nyo po siyang ipa-auction. So, pag pina-auction nyo po yan, kayo po ang magpepresyo. Then, titingnan po yan kung may kapareho. Pag may kapareho po siya, titingnan po nila yung pinaka-highest value ng coin na hawak ninyo dahil kailangan naka-grade siya. So, kung ano yung pinakamataas, kung ano yung prenesyo mo sa pinakamataas na coin, yun po ang pepresyo po dito. Yan. So, sa mga coin fanatics dyan na meron kayong hawak na katulad ng error coin nitong 20 piso na NGC, ilabas nyo na po, ilagay nyo po or i-post nyo po dun sa aming Facebook page account, okay? Sa The Coin Digger Mr. E, yan pong nasa screen po ninyo. Post po kayo dun kung meron po kayong ganito. Then, kontakin po namin kayo. Usap po tayo kung paano natin pipresyohan yung ganito. Meron na po kami presyo kasi meron po kaming dalawang klaseng pong ganito. Isa po yung naka-MS grade na. So, hindi po namin yan dinidisclose dito sa YouTube kasi naka-ano na po yun. Naka-auction na po yun sa ibang collector. Yan. So, I hope. Hoy, may nagtatanong. Ano yun? Kung magkano presyo. Okay, so may nag-message po sa amin dito sa YouTube portal natin, sa kasama natin sa collections. Okay, so ano po daw ang presyo? Yan. So sa ganito po kasi ang presyo, pag mid stage siya or MS stage siya. So yung isang ganito po namin is MS75 na same po ng error planchet po nito. So nagkakahalaga po yun ng around 75, no? 75, mga ganun. So depende kasi auction yan. So magi-start ka dun sa starting auction price mo. Kung may bumili ng ganong presyo, swerte. Kung may tatawad na mas mababa. So, yun yung pinaka price na pwede mong ibigay sa kanila. Ganun po ang auction po natin sa pagdating po sa mga coin collections. Yan. So, yun po. Sana po mayroon po kayong natutunan ulit dito sa ating video, no, regarding dito sa 20 piso na NGC. Okay? Na Manuel Quezon.
Yan. Okay? So, comment lang po kayo mga Coin Fanatics. Pasensya na po sa mga hindi ko po nare-replyan. Alam ko pong gusto po nyo magtanong regarding po doon sa mga kino-content natin mga coin, pero pasensya na po sa dami po ng nagko-comment po sa inyo, hindi ko po lahat yan nababasa, na-entertain yan. So yung iba po patuloy naman po yan na nasasagot po natin yung mga katanungan nila. Yan. So yan po, maraming salamat po mga coin fanatics. Sa ulitin po.